Naisip mo na ba kung paano natin ginagawang may saysay ang mga bagay na hindi tiyak sa ating mundo? You know, the unexpected things. Mula sa pagtataya ng panahon hanggang sa paggalaw ng ekonomiya, lagi may uncertainty, di ba? Paano kaya natin nasusukat yung mga posibleng mangyari bago pa man natin makita yung mismong math behind it? Well, dyan pumapasok ang napakagandang konsepto na pag-aaralan natin ngayon. Kaya naman, welcome sa pagtalakay na ito kung saang hihimayin natin ang mga probabilities, mean at variance ng discrete variables. Sounds technical, pero maniwala kayo, ito yung magbibigay sa atin ng power para makita ang pattern sa loob ng tila magulong mga pangyayari. Okay, let's dive into this at simulan natin gawan ng mapa ang mga bagay na hindi natin alam. Pero wait, bago tayo mag-compute, ano nga ba talaga itong pinag-aaralan natin? Ang discrete random variable ay hindi lang basta katulad ng mga ordinaryong x at y na nakikita natin sa algebra. Think of it as our bridge. Ito yung simpleng tulay natin sa mga nangyayari sa totoong mundo kung saan may uncertainty. Yung halaga ng variable na ito nakadepende lang sa magiging resulta ng isang random na proseso. In short, inidikit natin yung mga numero sa mga totoong pangyayari para mas maintindihan natin sila. Para malino ang roadmap natin, ito ang magiging flow ng ating pagtatalakay. Una, welcome sa random variables. Pangalawa, pagmamapa ng distributions. Pangatlo, isasalirawan natin ang mga resulta. Sunod, hahanapin natin ang sentro ng ating data. At sa huli, susukatin natin ang pagkalat nito. Hakbang-hakbang natin itong bubuin, so let's go. Unang bahagi, welcome sa random variables at ang kawalan ng katiyakan sa totoong mundo. Sabi ko nga kanina, random variables give us structure para makagawa tayo ng mga solid inferences kapag hindi natin kontrolado ang sitwasyon. Ngayon, para maging vasto ang anumang probability distribution, we have two absolutely crucial rules na dapat sundin palagi. No exceptions. Una, ang bawat probability na tatawagin nating P of X ay dapat palaging nasa pagitan lang ng 0 at 1. Walang negative at definitely walang hihigit sa isa. Pangalawa, kapag pinagsama-sama mo lahat ng possible probability sa isang eksperimento, ang kabuuan nito ay dapat palaging eksaktong isa. Exactly 1. Walang labis, walang kulang. Ikalawang bahagi, pagmamapa ng probability distributions gamit ang classic na coin toss. Subukan natin ang isang napakasimpleng eksperimento. Let's say naghagis ka ng isang patas na barya ng 2 beses. Ang ating random variable, let's call it x, ay ang kabuuang bilang ng heads na lalabas. Naturally, kapag naghagis ka ng 2 barya, pwede kang makakuha ng 0, 1 o 2 heads. Tama? Ngayon, mapapansin mo na isang beses lang pwedeng mangyari na parehong tails ang lumabas, kaya ang probability na makakuha ng 0 heads ay 0.25 o 25%. Ganon din sa 2 heads. Pero what's really interesting here is yung posibilidad na makakuha ng eksaktong isang head. Dahil pwede itong lumabas bilang head-tail o tail-head, ang probability nito ay 0.50 o 50%. Ikatlong bahagi, pagsasalarawan ng mga resulta sa pamamagitan ng histogram. So, nakita na natin yung mga numbers, right? Pero aminin natin, mas madaling magets ng utak natin ang isang data kung nakikita natin ito visually. Kaya, kukunin natin ang mga numerong iyon at gagawin nating isang visual representation. And this brilliantly illustrates the exact shape ng experiment natin. Tingnan ninyo yung gitnang bar. Para sa isang head, nakataas siya sa 0.50 at perpektong nakasentro sa ating distribution. Tapos, yung magkabilang gilid para sa 0 at 2 heads ay pantay na nakababa sa 0.25. Yung pinakamataas na bar na yan mismo ang nagsasabi kung saan nakatuon ang pinakamalaking posibilidad natin. Ika-4 na bahagi, paghahanap ng sentro kung saan kalkulahin natin ang mean. Okay, so nakita natin ang visual center sa histogram kanina. Ngayon, lilipat tayo sa mathematically defining that visual center. Ang mean or expected value ng isang discrete random variable ay hindi lang basta ordinaryong average na nakasanayan natin. Ito ay ang mismong sukat ng sentrong lokasyon ng data. Paano ba ito kunin? Kinakalkula natin siya bilang weighted average ng mga posibleng halaga ng x. Ibig sabihin, kukunin mo lang ang bawat posibleng halaga, imomultiply mo sa kani-kanyang probability, tapos ipag-add mo silang lahat. Basically, sinasabi nito kung ano yung pinaka-inaasahan mong makuha kung uulitin mo ang eksperimento ng maraming beses.
Let's move to and see how this builds up gamit ulit yung coin toss experiment natin kanina. Kukunin natin ang bawat halaga ng x at imumultiply natin sa kanilang p of x. So 0 times 0.25 is 0, 1 times 0.50 is 0.50, tapos 2 times 0.25 is 0.50 din. Kapag pinagsama-sama natin yung 0, 0.50 at isa pang 0.50, Ang sagot na makukuha natin ay eksaktong 1. So ang crucial point dito is that the number 1 represents the perfect central anchor point ng ating mga datos. Ang ibig sabihin lang nito, kung maghahagis ka ng dalawang barya ng paulit-ulit, hundreds of times, sa katagalan, aasahan mo na ang magiging average na bilang ng heads na lalabas sa bawat hagis ay eksaktong isa. Ikalimang bahagi, pagsusukat ng pagkalat, papasok na ang variance at standard deviation. Ngayon, kahit na ang mean ang nag-a-anchor sa atin sa gitna, hindi sapat yun. Kailangan din nating malaman kung gaano kakalat yung data natin, di ba? Diyan papasok ang variance at standard deviation. These two are absolutely essential metrics para malaman natin kung hanggang saan nakakakalat o umaabot ang ating mga resulta palayo sa sentro. Ipinapakita nila ang tinatawag nating variability, rule of thumb. Kapag mas malaki ang numero ng mga ito, mas unpredictable ang mga magiging resulta mo palayo doon sa inaasahan nating mean. Minsan nakaka-intimidate tingnan ng formula ng variance. Pero actually, scratch that. Napakadali lang itong i-breakdown. May 4 na madaling steps lang tayo. Step 1, hanapin ang mean na ginawa na natin. Step 2, ibawas ang nakuhang mean mula sa bawat halaga ng x. Tapos, i-square mo ang sagot para matanggal natin ang mga negative na numbers. Step 3, i-multiply ang nakuha mo sa kani-kaniyang probability. And finally, step 4, i-add lang o kunin ang kabuuan ng lahat. Boom! Tapos, ganyan lang kasimple kunin ang variance. Let's plug in those numbers from our coin toss kanina. Sundin natin yung steps, ibabawas natin yung mean na 1 sa bawat outcome, i-square natin, at imumultiply sa probability nila. Ang magiging kalalabasan ng mga calculations na yon ay 0.25 plus 0 plus 0.25. So kapag in-add natin lahat yan, ang final variance natin para sa paghagis ng dalawang barya ay 0.5. Pero wait, tandaan ninyo na yung variance na nakuha natin ay naka-square. Para maibalik natin siya sa original na scale ng eksperimento natin, kailangan lang natin itong square root. Yan naman ang tinatawag nating standard deviation. Kaya para sa ating coin toss, ang square root ng 0.5 ay approximately 0.7071. Ang numerong ito ang magbibigay sa atin ng unit of measurement na nagmamatch sa original nating variable na nagsasabi kung gaano kalayo sa average pumapatak ang mga inahasahang resulta. Para mas madali nating ma-visualize, i-contrast natin ang dalawang extremes. Imagine you have a small standard deviation, ibig sabihin siksik na siksik yung data mo at nakasentro ng malapit sa mean. Very predictable, kumbaga. On the flip side, kapag malaki naman ang standard deviation mo, ibig sabihin nakakalat, palayo sa mean ang mga posibilidad. Mas spread out, kaya mas malaki ang tsansa ng mga surpresa. See? Ang standard deviation ang tumutulong sa atin para madaling ma-interpret ang buong hugis ng ating data. Ika-6 na bahagi, matematika sa totoong mundo. Ngayong na-master na natin yung konsepto gamit ang barya, let's step it up and prove na applicable ito sa pang-araw-araw na sitwasyon. Isipin ninyo ito. May 5 kang cellphone sa isang box. 3 doon, maayos. Tapos yung 2, sira. Kung kukuha ka ng 3 cellphones ng sabay-sabay at random syempre, ilan kaya yung makukuha mong maayos? Hayaan nating ang X ay maging bilang ng maayos na cellphones. Maaari kang makuha ng 1, 2, o kaya swertehin ka at makuha mo yung 3 maayos. Pag kinuwenta natin, ang probability para sa bawat isa ay 3 out of 10, 6 out of 10, at 1 out of 10. Ngayon, let's ask a more practical question. Paano kung kailangan mong malaman ano ang probabilidad na makuha ka ng hindi bababa sa 2 maayos na cellphones, meaning 2 or 3 good phones? Para masolve yan, kailangan lang nating i-add yung probabilidad ng pagkuha ng 2 at ang probabilidad ng pagkuha ng 3 simply because these are mutually exclusive events. 6 over 10 plus 1 over 10, that gives us 7 over 10, or 70%.
Ganun lang gumagana ang pagsasama-sama ng mga probabilidad upang magbigay ng absolute clarity kahit puro kawalan ng katiyakan ng paligid natin. As you'll see, hindi porket sinabing random, purong kaos na yan. Kayang-kaya nating hanapin ang sentro at sukatin yung pagkalat ng mga hindi mahuhulaang pangyayari, maging sa simpleng barya man yan o sa pagpili ng cellphone. At bago ko kayo iwan, here's something to think about. Kung kayang imodelo ng probability distributions and expected values ang pagiging unpredictable ng ating mundo, ano kaya ang expected value ng susunod na malaking desisyong gagawin mo? Maraming salamat sa pagsama sa pagtalakay na ito at sana'y makita ninyo ng math na ito sa inyong pang-araw-araw na buhay.